Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Uy! New love, blessing are coming. Merong ibibigay sa'yo na blessing. Page of Pentacles. At yung blessing na yan, mag-grow yan. O relationship pa yan, career, finances, business, mag-grow yan. Or merong magre-reach out sa'yo na maging consistent siya. No? O mag-grow yan. Mabilis mag-grow yung inyong umpisahang relationship, yung relationship ninyo. So, ano pa ang about sa'yo? Embody my energy. Wow! Confident. Parang taas noo. Na may believe ka sa sarili mo. Walang insecurity sa mga ganito na energy. And courageous. You're confident na gawin ang gusto mo, maglakad sa daan, mga ganun-ganun. Na hindi mo iniisip o inaalala yung iniisip sa'yo ng iba. Kung ano yung reactions na, kung ano yung komento nila sa'yo. Mas maganda yung, may freedom ka. No? And you are free. May freedom ka na express may emotion mo. To be your true self, your authentic self. To be who you are. Kasi may mga tao na controlling, guys. Ayaw nilang maging yung totoong ikaw. Ang gusto nila ay kung ano yung gusto nilang maging ikaw. Kasi ayaw nilang masapawan. Ayaw nilang masigit ka sa kanila. Di ba may ganon? Dahil ang gusto nila ay kontrolin. No? Kunwari, kung sa tanim pa ay putulin nila yung tanim para hindi tumaas, hindi mag-grow. No? Putulin nila. Tuwing tumataas, puputulin nila. Parang ganon ba? May mga ganong tao. Pero ikaw, you are free. May freedom ka na gawin ang gusto mo. To be yourself, your real self, your true self, kung ano ka. Na malaya ka. Walang nagbabawal sa'yo na maliban na sa masira ulo ay gusto nilang kontrolin. Pati nga yung pangarap ng ibang tao ay gusto nilang kontrolin eh. Ayaw nilang mangarap ng ibang tao ay sira ulo talaga. Ayaw ba namang mangarap ng ibang tao? Akala niya Diyos siya. May tingtuling, may tililing talaga. Pamintal na. Yun yung mga tao na napakabaluktot. Akala ay powerful. Diyos siya. Ano ang darating sa'yo? Nine of Swords and Four of Cups. Person to. Yung darating sa'yo na si Four of Cups. Person. Person yan siya. Na sa darating yan sa'yo. Maybe you will be like this, Parang sa Beauty and the Beast. Parang ano yun? Parang sa Beauty and the Beast. Parang ganun kayo. Beauty and the Beast. Yeah.
Alam niyo yung sa fairy tale yun eh. Yung Beauty and the Beast, panoorin ko mamaya. Ganda yun eh. Ang ganda panoorin. Yan. Na parang may na-destroy. Siguro yung mukha ng isa sa inyo ay baka kinulam. No? Pinapangit. Or else ay dinestroy yung finances. Di ba sa Beauty and the Beast, yung mukha nung lalaki doon ay naging beast. O, pinapangit. Pinapangit siya. O. In real life, meron din ganon. Na marami yan. Na pinapapangit nila yung biktima nila. Pinapapangit. O, yun na. Pinapapangit. Or tinatanggalan ng attractiveness. Pinagawang ugly. Through witchcraft. Kadalasan through witchcraft, no? O, katulad dun sa Beauty and the Beast, di ba? Sinumpa yun. Yung edi witch din yung nagsumpa sa prince na lalaki doon. Yung sa Beauty and the Beast. No? Parang sa Beauty and the Beast kayo. Parang ganon. Pero kung hindi naman mukha ang pinapangit, ganon. Baka may witches na mga atake sa inyo ba? Inimpluensyahan, no? Yung isip ninyo, yung isip ng person mo, ikaw man. O both of you, o sino man sa inyo. Ganon ba na may mga witches na ng harm, na pumipigil, na gustong i-destroy isa sa inyo or both of you. Pwede din naman. Ganon ba? Kung napanood niyo sa Beauty and the Beast, nung naghalika na yung prinsipe tsaka yung babae, ay biglang bumalik sa dating muka ng lalaki yung muka niya na ang pugi na. Hindi na pangit yung mukha niya, kundi pugi na siya. Ganun. Dahil it's true love. Yun ang mga tanggal doon ng sumpa. Doon sa prince na yun. Pag may magmahal sa kanya na totoo. Yun ang sa Beauty and the Beast. Kung napanood niyo yun. Yun ang nalala kung napanood ko eh. Sa Beauty and the Beast. So, maging ganito kayong dalawa. You know. You will build a strong bond. You will be together. Kahit na parang monster or monstrous yung mukha ng isa or ugly or else ay may halit ng witchcraft, ganon, ay mahal or tanggap ng isa. Ganon. Kasi yun ang true love eh. Hindi yun nabibase sa mukha. No? Kaya dragon yun dito. And yung partner niya ay babae. No? Parang sa Beauty and the Beast. Meron pa niyan na part dito na parang Beauty and the Beast din talaga. Sa strength din yun. Na hindi natatakot, hindi nandidiri yung babae sa lalaki. No? Doon sa Beauty and the Beast. Kasi mahal niya. Naawa pa siya. Yun ang tunay na pagmamahal. Pero yung hindi marunong magmahal ay walang awa yun guys. Ang mga hindi marunong magmahal. Okay? Nag-overthink si person mo ngayon. Parang lutang. Baka kahit tulog ay parang nakalutang. Experience yun na lalo na kung may gumagawa ng witchcraft ay gano'n ang ma-experience niyo kahit tulog ay parang kayong lutang. Parang nakalutang.
para bang problemado, nag-overthink, experience anxiety na source eh. Para may naatake sa isip nito. Four of Swords. Yung iba na ginagawa ng witchcraft, saraan talaga ng ulo guys. Dahil hindi sila naniniwala na may mga ganong ginagawang iba. Katulad kay Chris Aquino. Tingin ko may gumawa ng witchcraft yun sa kanya eh. Baka hindi lang sila naniniwala eh. Pero kung magamot yan, matulungan, no, sa spiritual, kahit pumunta lang siya dun sa mga nagtatanggal ng mga, pero mas maganda talaga may dipinsa paano kung gawan siya ulit, di ba? Mas maganda yun. May dipinsa kasi ang witchcraft, sinisindan ka niya ng negative energy, black energy, babaunan ka nila ng mga sumpa nila, negative energy, ganyan ang witchcraft guys. Yes, matatanggal yan through prayers. Pag may mahimpit yung pananampalataya mo, pero it depends. Minsan hinayaan yan, inaalaw na mangyari yan sa isang tao dahil part ng challenges, pwede din ganun. Or basta pag mga ganun guys, kailangan mo talagang tulungan mo ang sarili mo, no? Manap ka ng paraan mo, hindi na pabayaan mo ang sarili mo. Yung gumawa kay Chris Aquino, wala talagang awa yun. Sure, mga psychopath yun. Hindi man lang naawa. Kasi wala nga awa talaga yung mga evil na tao, guys. Baka nainggit. Pinapairal inggit. Sabihin, mayabang. Oh. Yun na yun. Yun na yung rason nila. Pero ang totoo, inggit ang rason nila. Yun ang dahilan, no? Rason na lang nila mayabang. Kahit hindi mayabang, kahit sila ang totoong mayabang na superior. Baliktarin pa nila. Hindi pagyayabang yun kung meron naman talaga. Pwede yung sinasabi nilang yabang ay inggit yun, no? Sabihin na lang nilang mayabang kasi meron yung isa. Sila wala. Oh. Ayan. Meron naman talaga. Mahirap na kung magyabang ka nang wala naman, no? Wala namang pruweba. Pero kung meron, naman talaga, wala naman siguro masama doon na makita ng ibang tao kung anong meron ka. Kasalanan na nila yan kung mainggit sila. Dahil hindi sila marunong magdisiplina sa sarili nila. Hindi sila marunong mag-control sa sarili nila to the point na mang-harm na gagawa sila ng scheme and deceit. Evil dahil sa inggit nila. And malungkot tong person mo na to. Palagi matamlay. Parang wala sa mood palagi. Uncontented. Ano pa? Ang tungkol dito sa person na to na darating siya. Unbalance siya. May gumagawa ng injustice.
Kaya ganyan yung experience. Meron. Maring itong pamilya na to na Ten of Pentacles. Yan ang gumagawa ng injustice yan. Unjust. Kilala ka na ba itong person na to na naging body ng Four of Cups? Yan, ang person na yan darating sa'yo. Mukha nga. Kilala ka niya. Baka may nangyaring ending sa inyo o nagkaroon ng ending. May nag-end sa inyo. Yung ganun ba? Kasi clarified by Ten of Swords. So, kilala ka na niya. Anong feelings yan sa'yo ng person na to na Four of Cups? May energy. Ay, guys. Two of Cups. Yan ang feelings niya sa'yo. This person really wants a union. Na ma-unite kayo. Na magkaroon ng unified love sa inyo. Na maging mag-partner kayo. Na maging partner ka na niya. Gustong gusto niya yon na maging kayo na. O yung maging partner ka niya sa buhay. Yung magkaroon ng reconciliation sa inyo. Umaalab yung puso niya sa'yo. Yung ganong term ba? Umaalab yung puso niya sa'yo. Alam niyo yung umaalab na word? I hear that word na umaalab yung puso niya sa'yo. So, oo daw. Parang na, ko lang, nasagap ko lang ba? Yung ganong word ngayon. Umaalab yung puso niya sa'yo. Umaalab. So, ikaw talaga yung gusto niyang maging partner. O yung maging kabiyak. Yung makasama sa buhay. Oo, ikaw ang gusto niya makasama sa buhay. And inspired siya. Positive siya. And hopeful siya. Mangyari yon. And yan ang nagbibigay sa kanya ng inspiration. Yan ang gusto-gusto niya. Yan ang dream niya kasi the start. Yan ang dream niya na gusto niya maabot talaga. Ano yung iniisip ngayon ni Four of Cups na yun na person na darating sa iyo? Iniisip niya. Gagawin niyang lahat para hindi siya matenga, no? Na yung para hindi siya manatiling walang ginagawa, no? Sa connection ninyo, ganon. Upright ba to? Pwede pa yan eh. Oo, pwede pang upright. O pwedeng ganon na para hindi siya matenga, para clarified by Five of Wands. Na hindi siya mapasteady, mapastagnant, yung ganun ba, no? Na hindi siya mapastak, na hindi siya maharangan, hindi siya mahadlangan, na hindi siya alam yung nakontrol, na walang ginawa, no? Na hindi kanya pinurso, na gano'n, na hindi na siya makontrol pa, na mapatenga, na walang ginawa, na walang ginawang move. Ang gusto niya ay makapag-take na siya ng action. Kasi alam niya may gumagawa ng sa kanya, deceit, unfair, injustice. So pag gano'n na situation na alam niya na aware na siya na may gumagawa sa kanya ng unfair injustice na hinadlangan siya, hinarangan siya, i-reject niya yung mga manipulation. Kaya lang naman siya naharangan yan through manipulation, minamanipula yung isip niya. Direct sa subconscious mind niya. So dapat maging na siya, maging wise. Maging alerto na ito, to, manipulation ng enemy to, basta negative.
Dapat doon lang siya mag-focus sa positive. Yung goal niya na to be with you, doon siya mag-focus. So, yung mga iba na influences ng iba, at yung mga manipulation ng iba, ng mga witches, i-reject niya yun. Huwag niya sundin yun. Dapat ganun siya, maging wise. Dapat alam niya kung ano talaga yung goal niya. Meron siyang goal talaga. Kung ano yung gusto niya mangyari talaga. Doon siya mag-stick sa goal niya na yun. Kasi kung magpa-distract siya, ay di, matengga lang yan, no? Pero kung may focus siya sa kung ano yung goal niya, hindi siya magpapadistract. Doon yung focus niya sa ma-achieve niya. Hanggang sa mangyari ito, no? Hanggang sa magawa niya, o gagawin niya lahat, o gagamitin niya lahat ng tools niya para hindi na siya mapatingga, mapigilan, mahadlangan, makontrol, para hindi na siya makontrol nito mga gustong marang, madlang, kontrol, pumigil sa union na ito na ipurso ka. Patay ka. Bila, pwedeng gamitin against sa kanya yung pride niya. No, kaya maganda pagka mga ganyan, wala kang pride eh. You have to get rid of that pride, di ba? Yan pwede nilang gamitin. Fear. Pa-overthinkin ka nila. Mag-overthink ka. Kasi magja-juggling ganyan pag mag-overthink ka, hindi ka makapag-decide. No? Yan, isa pa yan. Madaming paraan ang enemy para hadlangan ang person mo na ganun yun, kahit kanino. Madami silang strategy o kaya ay gamitin nila yung ano pang matrix line scheme and deceit, evil doings, o kaya yung insecurities ng person mo yung inflict nila na ma-influensya nila yung person mo na makaramdam ng insecurities, na ma-insecure tong person mo sa'yo. Hanggang sa maging defensive na. So, dapat maging aware yung person mo dyan. Pag ganong feelings na insecure siya, naging defensive, so, dapat itatak niya sa utak niya, influences ng iba to. Hindi ako ganito. Yan. And ano yung gusto sabihin sa iyo ng person mo na si Four of Cups na yan? Kasi kilala ka na niya. Palang pa to eh. Upright pa yung Queen of Cups. So yes, upright yan siya. Emotional siya sa'yo. Parang napapatulala siya sa feelings siya sa'yo dahil in love siya sa'yo. Ganun, papatulala. Yeah. Parang nakatulala, napapatulala siya dahil sa in love siya sa'yo. Alam niyo yung pag in love ka, di ba napapatulala ka, kakaisip sa taong mahal mo. Yung ganon. Mga obsessed pa sa'yo. Obsessed siya sa'yo, isip siya ng isip sa'yo. Napapatulala ang kaisip sa'yo. 9 and emotional, sensitive yung feelings niya sa'yo. In love ka. And minamanifest ka din niya
Yes, minamanifest ka din niya. Extreme, yung pag-manifest niya sa'yo, clarified by devil. Yes, extreme. Yung pag-manifest niya sa'yo, extreme. 9 of Cups in reverse. Dahil kaya napapatulala ito kasi hindi nangyari yung wish niya. Kaya naging sensitive yung emotion niya. Kaya naging emotional siya. At napapatulala na lang na parang hindi makapaniwala sa mga nangyayari sa inyo. Hindi ganun. Na kaya napatulala kasi obsessed sa'yo. Kasi na in love. Pero ito naman, iba to. Kaya din siguro napatulala yan kasi hindi nag-grant yung wish niya. Kasi hindi nag-grant yung wish niya. Yung gustong-gusto niya. Hindi nangyari. Dahil may humaharang, may humahadlang, di ba? May mga gumagawa na injustice and fear. Ba't hindi ba po pinagtatapon niya Yahweh yung mga humaharang na yan? Like, evil forces sa impyerno. Bakit kaya? It's part of a challenges. Part ng challenges daw yan. Part ng challenges. Parang pahirapan mo na sino si person mo. Yung ma-feel nyo na left out in the cold siya. Na abandoned. Part ng challenges yan. Pero yung mga evil na yan, like witches, evil na talaga yan sila. Gaya na lang ng o ilagay ka sa place na may madaming evil dyan. O witches, masamang tao, masamang nilalang. Ganun. It's part of a challenges kung bakit ka nilagay dyan. Para mas lalo ka maging strong. Pero sila, evil na talaga yan sila dyan. Bago ka pa ilagay dyan. Ayan. Alam niyo kung ano yung evil o sa tao. Na-explain ko natin sa inyo. Hindi ko na kayo na-explain kung ano yung evil. Kadalasan, motivated na inggit yung mga yan. Kasakiman. Paging gahaman. Yan yung mga kadalasang unfair. Gumagawa ng injustice. Mga deceit scheme. Mga pahide. Tuwang-tuwa yan sila sa ginagawa nilang kaivilan sa iba. Darasan yan, wala yan silang awa, wala yan silang habag. Pag mga evil. Makita mo kahit sa hayop, wala yan silang habag. They don't know how to put themselves in the shoes of others. Kasi wala silang habag. Wala silang awa. May awa man, pero siguro iba, pero nare-reject nila. Malagas ka nila eh. Masaya sila, na-enjoy nila yung ginagawa nila. Kahit ka-foolish yan, kahit ka-evilan. Kahit hindi makatwiran. Kahit naging unfair sila. Mga ganun ba? Kasi masaya sila na ginagawa nila yan. Di ba? Napaka-foolish. Napaka-crooked. They enjoy doing it. Kasi umiiral yung inggit. Ganun. O gusto nila angkinin yung sa iba. Umiiral yung paging sakim nila. Mga ganun. Yung paging gahaman. Mga ganun. Ano ang nagustuhan sa'yo ng person mo na to na si Four of Cups? Parang ano ako ngayon, parang mahinahon sa baon ko ngayon.
Napag-guide ka sa ayahe ko na ibahon ko. Pero pag magsawa na naman ako, pupalitan ko na siguro sinusulsula naman ako. Parang gano'n. Papalitan ko na naman. Pag hindi ko type. No? Kasi, alam niyo guys, nakaka-affect kasi ng mood yan eh. Kung pwede lang, ayaw ko nga sana may baon ako eh. Kasi, mas gusto ko yung, alam niyo, authentic self ko. Kasi nakaka-apekto ng mood kasi mabaon na yun. Kaso, kailangan talaga eh. Kasi, basta kailangan daw talaga. Basta kailangan yan sa akin. Hindi naman pinipilit yan sa inyo, no? Kailangan lang talaga sa akin yan. Basta, 8 of Wands. Ayan, no? Eight of Wands. Kasi active, hindi nag-hold back na makipag-communicate, mag-message. Ganun ba yun? Oh, tama. Yes. Yun ang nagustuhan niya sa'yo. Ano pa? Ang nagustuhan sa'yo ng person mo na to, na si 4 of Cups. Pagka ganyan ka, totoong tao ka kasi. Pero kadalasan naman manipulative. Alam mo yung pinapatagal-tagalan pa nila bago kontakin yung person nila. Ganon kadalasan ng mga manipulative eh. Pinagpaliban muna, no? Parang gusto nilang maging emotional pa yung person. Parang wala silang awa ba? Yung mga manipulative ah. Pero ikaw, mukhang hindi ka manipulative. Kasi hindi mo tinitipid o hindi ka nag-hold back na i-message siya, kontakin siya, o mag-reply sa kanya, no? Kung mag-message siya sa'yo, reply ka agad, mga ganun ba? No? O tawagan niya, sagutin mo agad, ganun ka, baka nagmamadali ka pala, kahit may ginagawa ka, sagutin mo agad yung tawag niya, mga ganun ba? Kasi hindi ka manipulative pag ganun. Pero yung manipulative, ay alam niyo yun, masyadong cunning mag-isip ang mga manipulative na tao. Para mag-isip pa yung isa, bakit kaya niya ako nireplyan? Hanggang sa mag-worry na, no? Bakit kaya hindi niya sinagot yung tawag ko agad? Hanggang sa mag-worry, di ba? Isip na isip yung tao na yun sa kanya. It's manipulation yung ginagawa. Now, you know, kung may ganun kayong person na pinagpaliban na kumbaga matagal mag-reply, matagal na kontakin kayo, o matagal na sagutin yung tawag nyo, manipulative yung tao na yan. Maliban lang talaga kung may insidente na kunwari ay kung may nangyari na kunwari may naligo pa, no? O kaya hindi niya na sagot yung tawag, hindi niya narinig yung call, mga ganun ba? Ang mga taong manipulative, mahilig magsinungaling yan. Pero ang taong hindi nagsisinungaling, na totoo ang sinasabi naman, ay hindi manipulative. Connected ang manipulation sa kasinungalingan. Okay? Pero pag totoo ang sinasabi, truth, hindi manipulation. Okay? At yung truth ay nasa side ng light yan. Ang lies ay nasa side ng kadiliman. Okay? Kaya ang taong liar, manipulative, evil yan siya. Ang taong honest, totoo, they speak and tell the truth. Nasa side yan ng light kadalasan. Ganon yun. And God hates liars and manipulative.
Mm. Ako din, ayaw ko din ng mga ganon, mga deceitful, cunning na yan. Mga ganon, ay, yun. Ayaw ko din ng mga ganong attitude. So evil, para sa akin, evil yung mga ganon. So, ito din. Kasi nakakahilig ka, o parang caring, affectionate, or parang nagtatanim. O baka mahilig ka magtanim. Ayan, parang nagtatanim ng seed. And parang kahit simple or kahit na taniman yan, small animals, plants, pero may care ka ba? Maalaga? Tingnan natin, maalaga ba? Maalaga? Parang inaalagaan niya yung tanim mo. Maalaga ka daw. Oh. Sus, langga kayo. Nantok na oh. Ano ang gustong sabihin sa'yo ng person na to? Yung iba nasasabi lang mayabang na word, hindi nila naintindihan yung pinasasabi nilang mayabang. Kung ano yung mayabang. Ganun din yung manipulative. Hindi nila naintindihan ng husto yung mga word na yan. Nagsalita lang sila na manipulative, sige na to ganyan. No? Pero hindi nila naintindihan kung ano ba talaga ang word na manipulative. Based lang sa kanilang false observation. Na yung word na hindi nila naintindihan kung ano yung ibig sabihin ng word na yun. Kung ano ba yung tao manipulative talaga. Minsan ay kahit totoo yung sinasabi, sabihin nila manipulative. Akala nila minamanipula sila. Ang manipulation ay connected sa lies. Yan, lies. So, ang taong manipulative ay liar yan. Ang ginagamit yan, lies, hindi truth. Kaya manipulation eh. Manipulative eh. Alam mo, paikot-ikutin ka. At kasinungalingan yung mga pinagsasabi ng taong manipulative. Kaya manipulation. Pero pag truth, hindi yan manipulation. Pag totoo yung sinasabi, hindi yan manipulation. Yan. Iba kasi baliktarin nila. Baluktot kasi. Foolish. They need to research. They need to learn. To read more. To learn more. To acquire knowledge. Information. The meanings of the words of those words. Mga ganun. Ano pa ang iniisip ng person na to na si Four of Cups na klase ka ng tao? Ano ka daw na klase ng tao? Tingnan natin. Na may destiny ka o destiny ka niya. Nakatadhana kayo kasi destiny. Mga ganun yun. Na nakatadhana kayo. O may destiny ka. May nakatadhana sa'yo kasi destiny. Nakatadhana yan siya sa Tagalog. Yung nakatakda naman ay nakaset, diba? Search sa Google. Yung nakatakda ay, ano pa ba yun? Kasi dati akala ko niyan ay isa lang yan eh. Sa nakatadhana. Yung nakatakda, no? Na parang pareho lang. Pero nung sinearch ko,
Hindi pala. Magkaiba pala yung English nila. Um, parang appointed. Appointed. Yung nakatakda. Nakaset. Appointed. Basta ganun sa Google. No? Kung ganun kayo na curious, no? Ay curious sa mga every word, no? To know kahit na isang word lang yan, kahit na simpleng word, no? Na para mas maintindihan ninyo, ay ibig sabihin ano kayo, mga matalino. Ganun ang matalino ng tao. Curious. Oh. Like gifted. Diba? Isa yan sa katangian ng gifted. Kasi yung gifted yan yung mga matataas talaga yung IQ. 130 pataas ang IQ ng gifted. Oh. Hindi ka masabing gifted kung hindi 130 pataas yung IQ mo. Yan. Isa yan sa katangian ng gifted. Curious ang gifted. Mga curious. Pero ang giftedness naman ay gifted. Yung pagiging gifted, yan, may level yan siya. Merong ordinary. Kwento ko natin sa inyo. Merong highly gifted. Exceptionally gifted. Merong profoundly, ayun na yung profoundly gifted, yun yung pinakamataas. Yan. Ang galing nung tinuro sa akin ni Yahweh na baon ko. Mahinahon ako na very clear. Kasi nga baka audio ka na naman ako ng baguhin ko na naman ba. Ako ba? O kaya minsan hindi ko kasi bet pa. Parang hindi ko type yung mood ko. Parang minsan ay basta ganun kaya binabago ko. Ano naman ang kilala niyo ba si Yahweh? God yan siya ng Israel, si Yahweh. God of Israel. Yan. Yan ang God ni Moses. God ni Abraham. God ni Isaac. God ni Jacob. Yan. Yan ang tatay ni Jesus Christ sa langit. Si Yahweh. Pero ngayon ang tawag sa kanya sa napanood ko sa YouTube sa Israel ay pag nagsasamba sila Adonai ang inano nila, Adonai sinasambit nila Adonai may kanta niya na ang ganda Yahweh Rapha Elohim, diba? Ganda ng kanta. So ano yung next move kaya ng person mo? Ito gamitin ko. Itong person mo na to, na si Four Cups. Ano next move niya towards you? Page of Cups. Magre-reach out. By the way, upright kaya to. Parang upright yan. Ay, magsasucceed. It's a victory. Makapag-reach out to sa'yo, guys.
Kahit na mag-say hi, hello, kumusta ka na? Mga ganun ba? Kahit short message lang, o kaya is kahit saglit na call ba? Mga ganun. Mag-reach out yan. Ano naman ang next na mangyari kaya sa inyo? Oo. Upright ba tong the lovers? Ay, yeah. Yes. Yes. Ay, may-unite talaga kayong dalawa. Kung mayroong pang third party, piliin yung isa't isa. Ganun ang mangyari. Pero kung wala, edi mas better, no? Wala ma-hurt, wala masasaktan. There's a unified love na mangyari. Yun. Oh. Pag-isahin na kayo ng tadhana, pag-isahin na kayo ng angels. Igagay na kayo na you will be together. Ayan. And Nine of Petals. Hindi na maging single si person mo kung single yan. Kung ikaw ay single, hindi ka na maging single kasi maging partner nyo ng isa't isa. O diba? So, ito na lamang guys for collective reading.